Nabalitaan ko ho na halos 12% lang daw ang pumasa sa mga nag-apply na maging mga scholar ng bayan sa UP. Ang tawag sa entrance test sa UP ay UPCAT. Nitong taong 2026, 18,350 lang daw ang pumasa sa 147,437 na aplikante. Ibig sabihin, piling-pili ang mga tinatanggap nilang estudyante. The best and the brightest, ika nga, or the cream of the crop, intellectual elites na pinagmamalaki ng ating state university, University of the Philippines. Naalala ko tuloy ang kasabihang, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Pwedeng palitan ito ng, "Tell me who your students are, and I will tell you what kind of teacher you are, or what kind of school you are." Kaya pala, ang mga eskwela mapili sa estudyante. Kasi reputation nga naman nila ang nakasalalay. Noon pa man, ganyan na rin ang mga teacher. Katulad ng mga pariseo, mapiling-mapili sa estudyante. Palagay ko, kung nag-entrance test si Jesus ng Nazareth sa rabbinical schools ng mga pariseo, ay baka hindi siya natanggap. Sa kabila ng ganitong elitismo ng sarili niyang panahon, naging teacher din si Jesus. Tinawag siyang rabbi, kahit wala siyang diploma sa UP, Ateneo o De La Salle. Magaling na teacher, pero ibang klase kung pumili ng mga estudyante. Namimili rin siya ng kanyang tuturuan, pero ibang klase ang standard niya, hindi pang UPCAT. Palagay ko, parang common sense lang ang rason kung bakit kakaiba ang pinipiling turuan ng rabbi o guro na si Jesus of Nazareth. Ba't nga naman niya pipili ang turuan yung mahuhusay at magagaling na? Parang walang namang ka-challenge yun, di ba? Kaya yung mga pamantasan na nagmamalaki na they accept only the best and the brightest, I have to tell them I am not impressed. Ano bang challenge ng magturo sa magagaling at mahuhusay? May napanood akong pelikula minsan tungkol sa isang magaling na teacher. Pinili niyang magturo sa isang public school sa slum area sa Harlem, sa New York. Lugar ng maraming mga anak ng siga, mga maton, usakal ng lipunang Amerikano. Mga tipong dating masasama ang ugali na hindi lang napagbago, abay napalabas din ng mahusay na teacher ang kanilang likas na galing at kagandahan ng pagkatao. Higit sa lahat ng estudyanteng ito, napamahal
sa kanya na para siyang kaibigan at tatay din nila. Ganyang tipo si Jesus bilang teacher. Ang mga estudyante niya, mga tipong hindi tatanggapin ng mga pariseyong guro. May mga pinili siya na mga tax collectors, mga taong hindi relihiyoso, mga tipong pasaway, mga hindi sumusunod sa patakaran ni Moises tungkol sa Sabat. May pinili siyang mga rebelde, mga walang pinag-aralan na mangingisda na taga Galilea. May pinili siyang mga babaeng psychotic na may diferensya sa pag-iisip, katulad ni Maria Magdalena. Yun ho ang ibig sabihin nung she was freed from 7 demons. May mga pinili din siya na feminists, katulad ni Mariang kapatid ni Marta, na nag-insist na pwede siyang umupo sa paanan ng rabbi dahil gusto rin niyang maging rabbi kahit babae siya. Kahit nagagalit ang ate Marta niya. May pinili din siyang Samaritana na nagkaroon na ng 5 asawa at ang kinakasama niya, hindi niya asawa. Ito yung mga tipong pinipili ng Panginoon. Mga tinatapon ng lipunan, pero napapabago niya. Nagsipagbago sila. Naging mahuhusay at mabubuting tao. Kaya siguro ang mga apostol mismo, katulad ni Felipe, sa ating unang pagbasa, ganun din siya. Ang kwento ay tungkol sa isang taong tinawag na eunuko. Natatawa ako dun sa version, eunuko. Ano yun? Eunuko. Ang mga eunuko ay ang mga bading ng sinaunang panahon. Oo, sabi, ganun ba? Oo. Mga binabae na tinatrato sa napakalupit na paraan, kinakapon at ginagawang mga alipin sa korte ng mga hari at reyna. Ang iba sa kanila, pinagsusuot babae o ginagawang parausan ng kanilang mga amo. Kaya shocking ang first reading natin. Mga tipong iniiwasan sa lipunan. Siya ang nilapitan ni Felipe at ginawang estudyante, tinuruan niya. Mga tipong tao na ang turing ng pariseo ay hindi buo ang pagkatao. Bawal nga silang pumasok sa templo. Madumi ang tingin sa kanila. Pero ayon sa kwento ni San Lucas sa Gawa ng mga Apostol, itong taong to nagbabasa ng mga panulat ng mga propetang aktivista na katulad ni Prophet Isaiah. Propetang radikal ang pananaw, pati sa mga taong katulad niya. Assignment nyo, basahin po ninyo ang Isaiah chapter 56. Ang binabasa habang siya'y nakasakay sa karwahe
ay chapter 53 ni Prophet Isaiah. At mukhang nakaka-relate siya sa karakter na binabasa niya. Niyaya daw nito ang apostol na sumakay sa karwahe para tulungan siyang intindihin ang binabasa niya mula sa Biblia. At tinuruan siya ng apostol. At pagkatapos, tinanong nitong tao, si Felipe, ano ba ang makapipigil sa akin para maging miyembro ninyo, para mabinyagan? Kung si Apostol Felipe ay katulad lang ng mga Pariseo, baka ang sinagot niya, hindi ka pwede, hindi ka qualified, kulang ang pagkatao mo, hindi ka pwedeng sumali sa kilusan namin. Pero ang shocking dito, bininyagan siya ni Felipe. Sabi ni Jesus sa gospel reading, ang lumalapit sa akin ay inakit ng Ama. Ang Diyos daw mismo bilang guro, may sariling standard sa pinipili niyang mga estudyante. Yung mababa ang loob, bukas na matuto, handang makinig sa salita ng Diyos. Totoo naman, di ba? Mahirap turuan ang mga taong masyadong bilib sa sarili. Mahirap turuan ang mga tipong narcissistic na walang ibang hangad na pag-aaral sa pag-aaral nila, kundi ang makilala sila. Hindi maganda sa mga estudyante na wala silang hangad sa pag-aaral, kundi ang makakuha ng honors at medalya, ang maparangalan, tingalain at sabitan ng sangkaterbang awards. Ibang klase si Jesus bilang teacher natin. Bigay todo siya. Kumbaga sa tinapay, hindi takot mabiyak, mahati, makain, maubos, basta't mapapabusog ang tunay na nagugutom. Mas masarap naman talagang pakainin ang nagugutom kesa pakainin yung busog na. Di ba? Kaya si Jesus, siya ang ating huwaran ng mabuting guro.